Magandang araw po mga ka-recap. Welcome back po sa ating channel. Ngayon naman po ay ating ipagpatuloy ang kwento ni Jonghyuk. Matapos nga na ipanalo ni Jonghyuk ang gold medal, ay agad na siyang nakabilang sa miyembro ng national team. Agad siyang in-interview dahil sa pagkapanalong ito at binati din siya ng reporter. Sinabi ng reporter na kahit nasa high school pa lang siya ay sumali pa rin siya sa open division ng judo at nanalo, parang isa siyang karakter sa anime. Ano daw ang nararamdaman niya ngayon? Para kay Jonghyuk ay masaya siya. Nagawa niya ito dahil sa kanyang coach at sa mga seniors niya. Nanalo daw siya dahil sa kanilang suporta. Binati din ni Jonghyuk ang kanyang ina at sinabi na isang gold medalist na ang kanyang anak. Kumain daw sila ng karne pag-uwi niya. Sinabi ng reporter sa kanya na hindi lang kilala si Jonghyuk sa pagiging atleta, matataas din daw ang grado niya. Hindi daw ba mahirap balansehin ang pag-aaral at ang aktibidad sa sports? Naalala ni Jonghyuk si Hyunsuk. Alam niyang nanunood ito, may inihanda siyang mensahe para sa kanya. Biglang nagsalita si Jonghyuk. Para sa kanya ay hindi madali na pagsabayin ito. Pero depende ito lahat sa kagustuhan ng isang tao. Naniniwala siya na kapag gusto mo ay mayroong paraan. Sumang-ayon din ng reporter sa kanya. Ano naman daw ang kanyang pangarap? Sa ngayon daw, pangarap niyang manalo ng ginto sa paparating na Asian Games sa susunod na taon sa Bangkok. Matapos niyang graduate ng high school ay mag-e-enroll siya sa isang police academy o sa law school na may layuning itaguyod ang hustisya. Pinapanood ito ng pamilya ni Hyunsuk. Sinabi naman ng tatay niya na matalinong bata daw kaya mas mabuti kung maging isang prosecutor siya. Sinabi naman ni Hyunsuk na intindihan daw muna sana niya ang kanilang pamilya kaysa pakialaman ang gusto ng ibang tao. Sa isip niya ay hindi daw ba siya naaawa sa kanyang asawa at mga anak? Ano daw ang halaga ng pagiging magaling na prosecutor kung ganito ang estado ng pamamahay nila? Lahat na sinabi ni Jonghyuk ay pinapakinggan ni Hyunsuk. Naalala niya ang mga sinabi nito sa kanya. Kailangan niyang maging malakas para protektahan ang mahal niya sa buhay. Kailangan niyang mag-aral ng mabuti. Narinig niya rin na sinabi ni Jonghyuk na balak nito maging pulis. Napagdesisyonan ni Hyunsuk na kailangan niyang mag-aral ng mabuti at maging malakas. Sa buwan nga ng Nobyembreng yon, sumapit na ang taglamig at tumaas na rin ang presyo ng mga heater. Dumating na rin ang inaasahan ni Jonghyuk na trahedyang mangyayari sa Korea. Inanunsyo ng presidente na hihingi na sila ng tulong sa IMF. Humingi ang presidente ng paumanhin sa mga tao. Nagkakagulo naman ang mga tao dahil sa tingin nila ay babagsak na ang Korea. Hindi naman inaasahan ng isang matanda na makikita niya muling babagsak ang Korea. Agad naman na tinawagan ni Jonghyuk si Ms. Kwon. Ito na daw ang tamang oras. Simulan na nila, parang tinamaan ng napakalamig na hangin ang ekonomiya ng Korea. Pinabagsak ng mga utang ang mga korporasyon. Kahit mga kumpanya na base sa dolyar ay hindi nakaligtas. Mula sa maliliit hanggang sa malalaking korporasyon ay tinamaan at mabilis na bumagsak. Isang araw naman ay nagkita muli ang magkakaibigan kasama si Jonghyuk. Ngayong araw ay pupunta sila sa bahay ni Suho. Sa isip ni Jonghyuk ay dito pala nakatira si Suho. Sana daw ay hindi sumama ang loob niya sa regalo na ibibigay niya kay Suho. Inabot ni Jonghyuk ang isang envelope kay Suho. Ito daw ay regalo niya dahil sa pag-imbita sa kanila sa kanyang bahay. Voucher lang daw ito kaya huwag niya masyadong isipin. Napakarami daw kasing ibinigay ang sponsor niya sa kanya kaya hindi niya ito magagamit lahat. Sa isip ni Suho, ito siguro ang dahilan kung bakit naitanong ni Jonghyuk ang tungkol sa heater nila. Nagpasalamat si Suho sa kanya. Nakakahiya daw itong tanggapin pero sigurado magugustuhan ito ng kanyang ina. Sinabi naman ni Jonghyuk na hindi kailangang mahiya, magkaibigan sila kaya nagtutulungan sila. Sinabi naman ni Soyoung na bilasan daw nilang dalawa, ano pa daw ang ginagawa nila dyan. Pero biglang napatigil si Soyoung nang may makabangga itong mga lalaki. Tinanong siya ng lalaki kung saan daw siya pupunta, mga kaibigan daw ba sila ni Suho. Nagulat si Soyoung at napasigaw. Tinanong siya ni Suho kung ano ang nangyari. Ayon kay Soyoung ay may mga nakaktakot na mga lalaki daw. Pero nakilala ito ni Suho at tinawag na mga kuya. Tinanong sila ni Suho kung ano ang nangyari bakit ganyan daw ang mukha nila. Binati nila si Suho, matagal-tagal daw silang hindi nagkita. Tinanong ni Jonghyuk si Suho kung kilala daw ba niya ang mga ito. Ayon kay Suho ay oo, nakatira din sila malapit dito, sila ay mga idol trainee.
Ayon sa isang lalaki, ang tubo ng tubig nila ay nag-yellow kaya wala silang tubig ngayon at hindi sila makapal-aigo. Pakiramdam nila ay parang mga patay sila. Nang marinig ito ni Jonghyuk ay parang pamilyar sa kanya ang mga boses nila. Sa nakaraang buhay niya ay parang narinig na niya silang kumakanta. Sila ang sikat na idol group na GQD. Bakit daw kaya sila nandito at napakasama ng sitwasyon nila? Bigla namang nahimete ang isang lalaki na nagngangalang Jisang. Hindi nila alam ang nangyayari sa kanya pero kaninang umaga pa daw siya parang walang lakas. Sinubukan namang gisingin ni Jonghyuk ang lalaki habang sinusubukang tumawag ni Soyoung ng ambulansya. Tinanong ng isang lalaki kung baka nahawaan na din si Jisang ng sakit na kumakalat sa mga trainee. Ano daw ang simptomas, tanong ni Jonghyuk. Nilalagnat daw sila at may ubo, nagsusuka din sila ng dugo. Nang marinig ito ni Jonghyuk ay kinabahan siya. Sana daw ay mali ang iniisip niya. Nadala na nga nila si Jisang sa ospital at ayon sa nurse ay mabuti na lang at hindi TB ang sakit niya. Nahimatay lang siya dahil sa sobrang pagod at kawalan ng sustansya sa katawan. Mabuti na lang daw at hindi TB ang sakit ni Jisang, saad ni Jonghyuk, pero para makasigurado daw sila ay dalhin na lang sa ospital ang ibang mga trainees. Pero sinabi ng lalaki na magandang ideya daw ito pero sa ngayon ay wala siyang pera. Nagkakasakit daw sila dahil sa kanya. Nanirahan daw siya sa Amerika kaya wala siyang masyadong alam dito sa Korea. Napatingin naman si Suho sa envelope na binigay ni Jonghyuk sa kanya. Napagdesisyonan niyang ibigay ito sa kanila, hindi niya daw alam kung makakatulong ito pero mas kailangan daw nila ito kaysa sa kanya. Humingi naman ng paumanhin si Suho kay Jonghyuk dahil pinamigay niya ang regalo sa iba. Wala daw itong problema, saad ni Jonghyuk. Sa kanya naman ito kaya malaya siyang gawin kung ano ang gusto niya sa voucher. Nahihiya pa ang lalaki na tanggapin ang bigay ni Suho pero sinabi ni Jonghyuk na kunin daw nila ito dahil ibinigay ni Suho yan. Kaya huwag daw nilang kalimutan si Suho kapag naging sikat na sila. Sa isip ni Jonghyuk ay ayos lang na tulungan sila ni Suho dahil sila ang magiging GQD at magiging sikat sila. Kaya sana ay pagbutihin daw nilang mabuti. Bumalik na sila sa bahay ni Suho habang kinakain ng isang meriendang nabili sa nadaanan nila. Iniisip ni Jonghyuk na may naalala siya sa kabutihang loob ni Suho. Ang puso na kayang magbigay sa mga taong mas nangangailangan kahit na ang sitwasyon niya mismo ay mahirap din. Siguro ang bansang ito ay makakahanap ng kaligayahan kung ang lahat ng mga tao nito ay may mabuting kalooban. Sumunod na araw naman ay nagpunta si Jonghyuk at ang kanyang ina para i-donate ang ginto na pagmamay-ari nila. Tinanong ni Jonghyuk ang ina kung ayos lang ba talaga na ibigay ang kanyang wedding ring. Sinabi naman ng ina niya na sayang nga ito pero hindi daw siya pwedeng walang gawin. Kahit daw ang kanyang ama ay maiintindihan ang kahulugan nito. Kung ayos lang daw ito sa kanya ay wala din siyang problema, saad ni Jonghyuk. Nakilala naman ng ibang reporter si Jonghyuk at nilapitan. Tinanong siya ng reporter kung nandito din ba siya para i-donate ang mga gintong medalya na nakuha sa nationals. Iniisip daw kasi niya kung ano ang magagawa niya para makatulong at papagdesisyonan niya na ang 2 gintong medalya na nakuha niya sa nationals ang i-donate. Hindi daw ba makahulugan ang medalyang ito para sa kanya, tanong ng reporter. Pero sinabi ni Jonghyuk na totoo nga daw ito pero kaya naman niya ulit makakuha ng medalya kapag nagsikap siya. Kahit nga daw ang kanyang ina ay binigay ang wedding ring niya. Nahihiya naman ang ina ni Jonghyuk sa papuri ng anak sa kanya. Matapos nilang mag-donate ng ginto ay umuwi na nga ang mag-ina. Biglang sinabi ng kanyang ina na mauna na siyang umuwi at magpahinga. May kailangan daw siyang puntahan. Total ay bakasyon naman ni Jonghyuk ay bakit hindi daw siya makipagkita sa kanyang mga kaibigan. Nauna na ngang umalis ang kanyang ina habang siya ay nakatanggap naman ng tawag. Ito ay galing kay Reporter Park. Sinabi ni Reporter Park na nakita daw niya si Jonghyuk sa balita kaya napatawag siya. Nakakahanga daw ang ginawa nilang mag-ina. At kung mananalo si Jonghyuk sa Asian Games ng ginto ay siguradong magiging national hero siya. Tumawa lang si Jonghyuk sa sinabi ni Reporter Park. Nasabi din ni Reporter Park na mukhang maganda ang takbo ng pangungulekta ng ginto. Kapag nagpatuloy ito ay siguradong makakabangon ang kanilang bansa ng mabilis. Totoo daw ito, saad ni Jonghyuk. Pero may isang bagay lang siyang iniisip. Bigla niyang tinanong si Reporter Park kung paano daw pangangasiwaan ng bansa ang mga ginto na natipon.
Ang mga gintong ito ay yaman na puno ng mahahalagang alaala ng mga mamamayan. Hindi naman daw ito mananakaw, di ba? Hindi naman sagot ni Reporter Park. Pero bigla siyang napatigil sa nabasang artikulo sa dyaryo. Sa nakaraan ni Jong-hyuk, matapos ang eleksyon ng bagong presidente, ang lahat na pinaghirapang ginto ng mamamayan ay ebenente sa 7th tier na conglomerate sa napakamurang halaga at walang international certification. Bigla naman binawi ni Jong-hyuk ang sinabi kay Reporter Park. Kalimutan na daw niya ito. Pero sa isip ni Jong-hyuk ay kailangan niyang pukawin ang kuryosidad ni Reporter Park para imbestigahan ang tungkol dito. Tingnan daw nila kung ano ang mangyayari sa panahong ito. Kinagabihan naman ay nakipagkita si Jong-hyuk sa kanila ni Ms. Kwon. Ito daw ay selebrasyon nila sa pagsalubong sa taong 1978 at sa pagsimula ng Kwon Park Holdings. Tinawag nilang boss si Jong-hyuk. Natawa lang si Jong-hyuk at tinanong kung anong boss ang pinagsasabi nila. Ipagpatuloy lang daw nila ang dati nilang ginagawa. Pero bigla namang tinanong ni Ms. Kwon kung wala daw bang kapalit ang mga nakukuha nilang yaman ngayon. Bakit parang masyadong kalmado daw ng kanilang investment at tila wala silang problemang kinaharap? Sinabi ni Park Tae-gyo na dahil ito sa mga politiko at matataas na tao na nag-invest din sa pamamagitan nila. Hindi lang yon. Mayroon din impluwensyal na kaibigang Russian si Jong-hyuk. Anong kaibigan daw ito, tanong ni Ms. Kwon, bakit ngayon niya lang ito narinig? Nagtatampo siya ng konti dahil bakit hindi man lang siya nasabihan. Tumawa lang si Tae-gyo pero ang mahalaga daw ngayon ay kabilang na si Jong-hyuk sa 1% na pinakamayaman sa bansa kaya wala nang magtatangkang baliktarin siya. Sinabi naman ni Ms. Kwon na tama nga ito pero mas mabuti pa rin na magkaroon sila ng backup. Sinabi naman ni Jong-hyuk na kung hindi pa rin mapakali si Ms. Kwon ay may alam siyang pwedeng gawing kalasag nila. Anong ibig sabihin daw ni Jong-hyuk? Ayon kay Jong-hyuk, kahit na makilala pa ang tunay na identity ng kanilang kumpanya ay hindi sila basta-basta mapupuntirya ng iba. May gagampanan siyang posisyon simula bukas. Pwede nilang ilagay ang kalasag doon. Kinabukasan ay pumunta na si Jong-hyuk sa Taerang Athletes Village. Doon ay nagtipon-tipon ang mga miyembro ng national team sa judo. Usap-usapan ng iba si Coach Shin, ang coach na nakadevelop ng 2 national team members. Pero bakit daw ang isang kasama nila ay nasa likod ni Coach Shin? Sino daw? Tanong ng isang miyembro. Si Choi Jong-hyuk, ang halimaw na rookie na nanalo ng 2 medalya sa open category ng nakaraang nationals. Nagpakilala naman si Coach Shin sa kanila. Siya daw ang magiging coach nila para sa Asian Games na gaganapin sa Bangkok, Thailand. Gagawin daw niya ang kanyang makakaya para makakuha ng medalya sa palaro at makatulong sa bansa kaya hinihingi niya ang kooperasyon ng lahat. Ngayon naman ay magpakilala sila sa isa't isa. Unang nagpakilala si Jong-hyuk. Sa isip niya ay dito nila itatayo ang kalasag ng kanilang kumpanya. Nagpakilala si Jong-hyuk bilang isang weight class na atleta, at higit sa lahat. Isa din siyang coach sa team na ito na itinalaga ng direktor. Gagawin niya ang kanyang makakaya para makatulong sa lahat na mapabuti ang training. Ang plano pala ni Jong-hyuk ay ang gawing sponsor ang kanilang kumpanya sa team na kanyang eco-coach. Makalipas ang 10 buwan ay pupunta na nga ang national team sa Bangkok. Sa airport bago sila umalis ay sinalubong kaagad sila ng isang reporter. Tinanong sila kung ano daw ang kanilang goal sa larong ito. Simple lang ang sagot ng coach. Gagawin nila ang lahat para makakuha ng medalya para sa South Korea. Tinanong din nila si Choi Jong-hyuk, ang pinakabatang player sa team, kung ano ang kanyang masasabi. Kumpiyansang sinabi ni Jong-hyuk na babalik siyang may gintong medalya. Makalipas ang mahabang oras ay nakarating na nga sila sa Thailand. Si Jong-hyuk naman ay abala sa pag-asikaso sa ibang kasamahan. Sinabi naman ng team captain nila Jong-hyuk na ito ang unang pagkakataon niya na makapunta sa ibang bansa. Tinanong naman ng isang banyaga si Jong-hyuk ng direksyon at sinagot naman agad ito ni Jong-hyuk. Napahanga naman ang kanyang kapitan sa galing niyang mag-English. Tinawag na ni Coach Shin ang atensyon ng team. Kapag nakarating na daw sila sa tutuluyan nila ay makakasalamuhan nila ang ibang player na galing sa ibang bansa. Ang iba sa kanila ay magiging karibal nila sa laro pero huwag daw nilang kalimutan na ang lahat na hirap. Dugo at pawis nila ay hindi masasayang. Sabay-sabay na sumang ayon ang mga atleta kay Coach Shin at tila mataas ang kanilang moral. Habang naglalakad ay naramdaman nila ang init kahit na Desyembre na.
Bigla namang may isang blonde na babae na bumangga kay Jonghyuk. Humingi siya ng pasensya kay Jonghyuk pero parang nagsuspecha na si Jonghyuk. Ang babae naman ay nakangiti habang naglalakad palayo kay Jonghyuk. Sino kaya ang babaeng ito at ano ang binabalak niya sa ating bida? Alamin po natin yan mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye.